Tama po yung sabi ni Pastor Josh, at actually pangatlong camp na ito. So una po ay nag-camp po kami sa May Angeles with our group, Macedonian. And then nag-camp din po kami ulit sa Kabangan, which is yung aming group, yung IBMA, Zambales. This time ay pangatlong camp na po namin ito. Sana wag kayong matulog. Tulog. Tulog nga. Ayan. Sana hindi kayo matulog. Ayan. Ayan. Salamat naman, at hindi kayo matutulog. Kasi pag matutulog kayo, hindi ako matatapos. Amen? At kung hindi kayo nag-i-amen, hindi tayo matatapos. Ayun. Hindi nga tayo matatapos. Amen po ba? Amen? So gusto ko po munang gawin natin ay humarap po kayo sa inyong katabi. Amen ba yan? Humarap kayo sa inyong katabi. Sige po. Huwag po kayo mahiya. Harap kayo. Sige na. Oo. Kasi magkakasama kayo for 3 days and 2 nights. Sige po, harap kayo. Sige, magharapan kayong dalawa. Mag-eye to eye kayo. Sige na. Sige na, mag-eye to eye kayo. Sige. Tignan nyo ang isa't isa. Kasi magsasawa din kayo dyan. Amen? Tignan nyo yan. Sige, tignan nyo. Hindi tayo matatapos kapag kaganyan. Sige, tignan nyo. Tignan nyo. Sige. Tignan mo. Tumingin ka sa kanya. Hindi ka may in love dyan. Sige, tignan mo. Sige, tignan mo. Tignan mo. Sige, tignan mo lang. Ayan. Sabihin mo, yung nasa kaliwa, sabihin mo, salamat sa Diyos. At nakasama ka sa kanya. Salamat sa Diyos. Come on. Sige, sabihin mo. Salamat sa Diyos. Okay? At magkasama tayo. Ayan. Salamat sa Diyos. Sabihin mo ulit, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kasi hindi tayo magkamukha. Amen? Kasi magkamukha kayo, delikado yan. Amen po ba? So let's all stand and let us read the Word of God. Yung sa inyo pong text, yung John chapter 8, verse 36. Sino po may Bible? Amen. So yung mga may Bible ay you read it, mga kapatid, And basahin po natin ng sabay-sabay. Okay? John chapter 8, verse 36. Andiyan na po ba? Say amen? John chapter 8, verse 36. Ready now? Read. If the Son, therefore, shall make you free, you shall be free indeed. Let us pray. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa gabi ito. Sa kabila po, Diyos, na masamang panahon ay kami patuloy na meron po mga ganitong gawain, O Diyos. Salamat po sa iyo pong kabutihan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong proteksyon. Salamat, O Diyos, sa iyong mga biyaya sa amin, Panginoon. At sa gabing ito, O Diyos, ay humihingi po kami ng tawad sa aming pong mga pagkukulang, pagkakamali, mga kasalanan, Panginoong Diyos. At Lord, gawin niyo po kami na kami ay maging maayos sa iyo pong harapan sa gabing ito, Panginoon. Buksan niyo po yung aming puso at isipan na kami ay malaya po, Panginoong Diyos, na makapakinig ng iyong tunay na salita. At ang iyong salita, Panginoong Diyos, nawa ay matandaan po ng bawat isa po sa amin. At ito ay magbukas, Panginoong Diyos, sa amin ng oportunidad na kami, Panginoong Diyos, ay tunay nga na maging malaya, Panginoong Diyos, sa aming pong mga buhay. O Lord, tulungan niyo rin po ako, Panginoon, na maipahayag ang iyong salita, Panginoong Diyos, sapagkat sa ganang aking hindi po ako magaling, Panginoon. Hindi po ako matalino, Panginoong Diyos. Humingi po ako, Panginoong Diyos, ng kaunawaan. Katalinuhan, Panginoong Diyos, na nagmumula sa iyo. Gamitin niyo lamang po ang instrumento, Diyos, na may bahagi ang iyong salita. Purihin ka, Panginoon, at ang lahat ng piyari dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Narin na po tayo magsiupo. Alright? So ito pong ating teksto, ay sinabi diyan, if the Son, therefore, shall make you free, you shall free indeed. Okay? So, tanungin mo yung sarili mo sa gabing ito, malaya ba ako? Okay?
Tanungin mo yung sarili mo sa oras na ito, malaya ba talaga ako? Okay? Sapagkat sa panahon po natin ngayon, marami po nagsasabi na malaya sila. Okay? At marami po mga kabataan, especially you, ay gusto po nila na lumabas sa kanila po mga box at gawin ang gusto po nila. Nasabihin lamang po na malaya ako, malaya akong yung gusto kong gawin, malaya akong gawin ang lahat ng mga bagay. Sa mga kabataan, ito po ang gusto nila. Malaya ako. Kasi malaya akong gawin ang lahat ng mga bagay na gusto ko. Amen? Gusto po ng mga kabataan yan, walang interruption, walang humahadlang, walang restriction, basta gawin ang lahat. Amen po ba? Diba? Ang dami mga kabataan na ganyan. Ayaw paturo sa magulang. Amen po ba? Tama ba? Kasi gusto nila maging malaya. Gusto kong gawin yung gusto ko. Ako ang masusunod kasi buhay ko ito. Alright? That is why, yung katotohanan, mga kaibigan, mga kapatid, na sinasabi po sa ating text, the Son therefore shall make you free, ye shall free indeed. Kaya pang katotohanan na ito, na ang pagiging malaya, it is a choice. Amen? It is a choice. Sapagkat po mga kapatid, mga kaibigan, you will make a decision sa buhay mo. Amen? Kaya huwag kang maninisi ng iba kapag ang buhay mo miserable sapagkat pinili mo yan. Amen? Huwag kang maninisi ng iba, huwag kang magtuturo na kung bakit nagkaganyan ka sa buhay mo sapagkat yan ay choice mo. Amen? Grabe yung magsalita itong pastor na ito. Ganit ba ito? Hindi. Nagpapaliwanag lang. Amen? Amen. This is a choice. You are making decisions. Amen? Gumagawa ka ng desisyon. And also, mga kapatid, mga kaibigan, you're making decision on your own direction. Tama? Nagdi-decide ka para alam mo yung gusto mong puntahan. Tama? Kaya sabi ko, wala kang ibang sisisihin kundi sarili mo eh. Tama? Kasi yun ang pinili mo eh. Alright? And also, you are choosing your destination. Wrong choice, wrong direction. Wrong direction, wrong destination. Amen? Tama? Simple. It is a choice. Amen? Wala kang ibang sisisihin, ha? Maliban sa sarili mo. Huwag mong sasabihin, kasi yung magulang ko, broken family. Broken family kasi kami, kaya ganito ang buhay ko. No! It is your decision. That is the direction that you choose. That's why you are there in that destination. Amen? Meron kaming youth conference, ginawa nung, yung buwan yung Brad? Last year ba? Tama, last year? Ay, about broken family. Sino pa may broken family dito? Diba? Minsan, ang nangyayari, nauulit. Bakit nauulit? Because of your choice. Ganun po ba? And let us cut itong nangyayaring ito. Dahil sinasabi broken family, broken family ako, magiging broken family din yung pamilya ko. No. You need a choice. Amen po ba? Yun po yung tema namin nung last na youth conference namin. Okay? So, it's not only a choice. Okay? Nag-introduction pa lang po tayo, ha? Amen po ba? Binigyan naman ako ni Pastor Josh ng 1.5 hours. Tama po ba? And plus. Okay? So, it is a choice.
Amen? Pangalawa, yung pong katotohanan, to be free is challenging. There are challenges, mga kapatid, mga kaibigan, along the way, kung sinasabi mo na gusto mong maging malaya. There are challenges. There are obstacles along the way. There are oppositions. There are oppressions. Minsan kaibigan mo. Minsan mahal mo sa buhay. Amen? Minsan nga ka-churchmate mo pa eh. Kasi hindi lahat ng nasa church tunay na malaya din. Amen? Tama ba? Okay? There are obstacles along the way. There are oppositions, there are oppressions. At pangatlo, it's not only a choice, not only having a challenges, but also it is a charge. Kung sinabing charge, it is commanded. And it is desired by God. Desire ito na Diyos na ikaw ay maging malaya. Ganun? Gusto ng Diyos maging malaya ka. Gusto ng Panginoon maging malaya ka sa kasalanan. Gusto ng Panginoon maging malaya ka kay Satan. Gusto ng Panginoon maging malaya ka sa sarili mo sapagkat ang sarili mo nagdidesisyon para sa sarili mo lang. Kundi dapat magkaroon ka ng desisyon na galing sa kalooban ng Panginoon. Maraming kabataan, decide lang mag-decide eh. Gusto ko mag-boyfriend. Ganun lang kabilis. Amen? Tama ba? Ayoko kasi ng mga nandun sa church. Bakit? Hindi sila jowa-bull. Ang tsatsaka. Amen? Ang sisyongit. Gusto ko yung K-pop. K-pop hangit. Amen? Gusto niyo po yung kamukha ni Jungkook. Yung katabi mo overcook. Amen? So wala rin. O kaya naman napabaling ka sa kabila, half cook naman. Amen? Alright? So you're making a choice. Amen? There is challenges, mga kapatid. And also, it is a charge. That's why we need to examine ourselves. Ask ourselves, am I free? Ako ba ay malaya talaga? I just want to share with you. Okay, let us open our Bible. Okay po, I just want to ililink lang natin ito, mga kapatid. Yung pong Luke chapter 15, verse 11 to 24. Luke chapter 15, verse 11 up to verse 24. Okay, sundan nyo lang po ng iyong paningin, babasahin natin. Ito po ay story ng prodigal son. Nabasa nyo na po ba ito? Sa mga, sino po mga member na ng church dito? Sige po, taas yung kamay. Wow, praise the Lord. Okay? So ito po ay story ng prodigal son. Ang sabi po dyan sa verse 11, and he said, a certain man had two sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. So ito pong anak na ito, ang sabi niya, Tatay, kunin ko na yung mana ko at aalis na ako dito. Diba, buhay pa yung tatay, kinukuha na niya ng mana niya. Diba, pag namamatay lang kinukuha yung mana? Tama ba? Tama? Sumagot kayo, amen? Yes! Kasi hindi tayo matatapos, sabi ko sa inyo, hindi ako nagbibiro. Bihira ako magbiro. Kanina lang ako nagbiro. Amen? Yes! Okay. Grabe naman ito. Buhay. Amen? So, namuhay siya, kinuha niya yung kanyang mana, tapos po ay namuhay siya, mga kapatid, ng kanyang pangsarili lamang. Okay? Ang sabi niya, and there wasted his substance with riotous living. Sabi ng 14. And when he had spent all, there arose a mighty famine
in that land, and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed the swine. Naubos na po yung kanya pong mga pera. Yung minanan niya sa kanyang magulang, yung tatay niya, na-waste lahat. Nasayang. Kaya dahil walang-wala na siya, alam niyo po walang-wala? Sino pong nagko-computer dito, nagsusearch sa internet? Di ba bago kayo mag-put ng ano doon? www. Alam po yung ibig sabihin nun? Walang-wala. Okay? Right? Walang-wala na siya. Okay? That's why, mga kapatid, ito pong lalaking ito, itong batang ito, alright? Pumunta po siya. Okay? Sa mga tao doon. At siya ay ipinadala doon po sa isang field para po magpakain siya ng baboy. Siyempre, pag magpakain siya ng baboy, magkakaroon siya ng sweldo. Tama ba? Kasi nagtrabaho na siya. Alright? Ano po sabi ng verse 16? Sinusundan niyo po ako? Alright? Sabi ng verse 16, and he went, and he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat, and no man gave unto him. So meaning, itong lalaki ito, he spent all his goods. Okay? Nagpapakain na lang siya ng baboy. Alright? Tapos dahil nagutom siya ng mga panahon na yan, kahit pagkain ng baboy, kinain niya na. Sino nakakain dito ng pagkain ng baboy? Oh? Hindi naman po ako kumakain yan. Kasi hindi naman ako baboy. Tama. Tama ba? Pero siya, naranasan niya. Why? Wala na eh. He spent all his goods. Okay? And verse 17. And when he came to himself, he said, how many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger? Naalala niya. Naalala niya yung katayuan ng buhay niya nung nandun siya sa tatay niya. Right? Nasabi niya ay, may mga servants kami doon, may mga katulong kami doon, may mga nani kami doon, may mga servidora kami doon, may mga pagkain kami doon. Okay? Pero bakit nandito ako? Nagugutom. Okay? Verse 18, I will arise. Arise. I will arise and go to my father and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. So dito, pakita natin dito yung kanyang kalagayan. Sabi niya, pupunta ako, babalik ako dun sa aking tatay. At sabi niya ay, hihingi ako ng tawad at hindi na siya worthy to be called his son. Paninilbihan na lang ako sa kanya. Di ba? Okay? Verse 20, and he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him. Verse 21, and the son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet. And bring hither the fatted calf, and kill it, and let us eat, and be merry. For this my son was dead, and is alive again. He was lost, and is found. And they began to be merry. You see? Ito ba yung story ito? Okay? Tinitignan po natin na akala nitong
batang anak na ito, malaya siya kapag lahat ng bagay mayroon siya. Di ba? Akala niya ay magiging tunay na malaya siya kapag nakuha niya na yung mana, gawin niya na yung gusto niyang gawin sa buhay. But it's not. Amen? So makita natin number 1, point number 1 natin, okay? The riotousness of this son. Okay? So in verse 11 up to verse 13, makita natin dito, sa text natin, and not many days, sabi ng verse 13, after the younger son gathered all together and took his journey in a far country, and there wasted his substance with riotous living. Okay? So he liberated his life on his own. Kumbaga, pinalaya niya yung kanyang sarili sa ganang sa kanya lamang. Ginawa niya yung gusto niya. He liberate himself. Pinalaya niya yung kanyang sarili sa ganyang kalagayan niya. Pangalawa, he lived liberally. He wasted all. Amen? Lahat. Sige, mabuhay ka ng malaya. Inom dito, inom doon. Tama ba? Maraming kabataan yun, batang-bata pa, naglalasing na. Ang tawag yun dito, Pastor, yung naglalasing? Ano ba? Lasinggero? Nag-iinom ng alak. Anong tawag yun dito? Nagwawalwal. Ayun, walwal. Ano pa? Nagbabarik. Tama ba? Babarik-barik. Diba? Barik pa mo. Ewan? Tama ba? Ganito ang buhay. Malaya eh. Di gawin mo ang gusto mong gawin, ganun siya. He liberated himself, mga kapatid, mga kaibigan, he lived liberally on his own. Right. Tama? And he lost a lot of things in his life. Maraming nasayang sa buhay niya. Maraming mga pagkakataon, maraming opportunity sa buhay niya ang nasayang because he liberated himself. Sinayang niya. Diba? May commercial sa TV. Ano pong sabi doon? Red Horse Beer. Anong sabi? Extra strong. Ito ang tama. Aba, tama ba yan? Hello, mga kapatid! Tamaan ka sa akin. Tama ba? Oh, amen daw. Talagang gusto nang matulog dito. Amen na ng amen, kahit ano na. May tama ka sa akin mamaya. Anong pangalan mo? Diba? Sabi Red Horse Beer, ito ang tama. Tama ba maglasing? Tama ba mag-inom? Tama ba pasuray-suray ka dyan? Paikis-ikis ang daan mo. Ang ganda-ganda ng daanan. Sira-sira pag dumaan ka. Tama? Lagi tayo lasing? Diba ang ganda ng daanan? Habang umiihi, nakikipaglaban sa pader. Hindi niya mahawak-hawakan ng pader. Tapos sasabihin mo ay, malaya ako. Diba? Riotous living. Disorder life. Why? Because he liberated himself. He lived liberally and he lost a lot of things in his life. Ano yung mga nawala sa kanya? He lost his inheritance. Kasi sinayang niya lang yung mana. And also he lost his integrity. Tama? Nasira yung kanya imahe. Bilang tao. Alam mo ba? Kaya pansinin niyo yung mga lasinggero, ang pangit. Amen? Tinanong mo siya, ilang taong ka na? Ay, 12 pa lang po ako. Eh, bakit parang 50 anyos ka na? Kasi po, panay ang barik-barik. Tama? Ano bang sinabi?
emperador. Isang tagay sa tagumpay. Tama ba? Amen? Emperador Light. Isang tagay sa tagumpay. May nagtagumpay ba sa alak? Huh? May nagtagumpay? Wala. Yung iba nabasag ang ngipin. Tama ba? Yung iba na disgrasya. Tama ba? Yung iba sa nategi. Tama? Namatay. Bakit? Akala nila magtatagumpay eh. Kasi tumagay. Tama ba? Pero walang tagumpay sa pagtagay. Amen? O ito pang isa. O isa na lang. Ginebra San Miguel. Yan. Amen? Anong sabi ng Ginebra San Miguel? Never say die. Patay nga eh. Namatay eh. Kainom ng alak nagkasakit eh. Tama ba? Kainom ng alak nagdisgrasya eh. Ano papunta po kami dito mga kapatid? Sa somewhere in San Pablo yata or Santo Tomas? Batangas. Ano tama ba? Pambihira. Nagsalpukan. Kolong-kolong na tricycle at saka single na motor. Fresh na fresh. Tumatay pa ganyan. Duguan. Tapos sasabihin, never say die. Diba? Oh, never say die boy. Tama ba? Alright? Not only he lost his inheritance, not only he lost his integrity, but he lost the intimacy with his father. Yeah? Nawala yun. Naputol. Yung closeness na kanilang tatay niya, naputol yung magandang relationship nila na mag-ama. Di ba? Napansin nyo dito yung tatay, walang siyang reklamo. Napansin niya? Nung sinabi ng anak na, kunin ko na yung mana ko. Binigay ng tatay, tama ba? Same with us. May mga times sa buhay natin na gusto tayo. May gusto tayong gawin. May gusto tayong ma-achieve sa buhay. Pero, hindi natin alam. Yung dapat na mag-direct sa atin, nineneglect natin. And that is our Father. Okay? We are just like this young son. Parang kagaya kanya. Parang kagaya tayo nitong batang anak na ito. Nakababata na anak. Okay? Who wanted to be free in a way that he wanted to be. Diba? Gusto niyang lumaya eh. But his life was a mess. Miserable na klase ng buhay. Why? Because he misunderstood. Right? He misunderstood yung pong katotohanan. Di ba? Yung katotohanan, mga kaibigan, mga kapatid, na ang tunay na pagiging malaya ay kay Kristo. Right. Hindi yung nagiging malaya ka, yung sa Kristo sa sabungan. Alam niyo, sa sabungan may Kristo dito. Yung sinasabi na, go James, go James. Pusyang. Diba? Sa pulang, sa puti. Diba? That's why many people, and even you, young people, nagkakaroon po ng miserabling buhay because you think that you are free because you can do whatever you want. Diba? Kaya instead na freedom, you are not free, but are doomed. Amen? You are doomed. You are not free, but you are doomed. Instead na freedom, sana yung ma-achieve mo sa buhay. Okay? That is the riotousness of this song.
Pangalawa, number 2. Malapit na tayo matapos. Amen? Ang hina. May 4 pa yata tayong puntos dito. Amen? Yun, 2 na lang siguro. Alright? Amen po ba? Ano yung una? The riotousness. Okay? Pangalawa, the realization. Okay? The realization. Ano po sabi ng verse 17 to 19? And when he came to himself and said, how many hired servants of my father's have bread enough and to spare? And I perish with hunger. I will arise and go to my father, and I will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. So ano po yung nangyari sa kanya? He realized his life. Na-realize niya po yung kanyang buhay. Kung nasaan siya ngayon. At kung ano ang buhay niya noon. Okay? Pangalawa, he realized his lacking. Kung ano ang kulang sa buhay niya. He realized. Pangatlo, he'll realize his losses. Kung ano yung mga nasayang sa kanya pong buhay. And he realized that his life is lost. Do you see your life? You are lost. Nakikita mo ba yung buhay mo, ikaw ay lost kapag wala ka kay Kristo? Ang pinaka-miserabling tao sa mundo ay yung walang Kristo sa buhay. That's right. Ganito yung lalaking ito. Diba? You're miserable. Na ang purpose lang ng buhay mo, nakikita mo ay eat, drink, and be merry. Yun lang gusto mo. Mamuhay hanggang gusto mo. Pero hindi mo alam, life is very short. Amen? Hindi mo masasabi kung hanggang kailan ang buhay mo. Sasabihin mo, Pastor, kaya kung sabihin na kung anong magiging buhay ko. Bata pa ako eh. Hindi kagaya mo. Matanda ka na. Kukunin ka na ni Lord. Pero ako hindi pa. Kasi masamang damo po ako, Pastor. Ang masamang damo, matagal mamatay. Pero marami na ako nakita, masamang damo, patay na. Amen? I have a friend. Mayroon akong barkada. Kasi ang buhay ko noon ay isa po akong mabait. Mata. Sobra. Ayan, dyan yung mga kapatid ko. Ayan. Alright, ako po yung bunso. At nag-iisa lang po akong lalaki. At ako po yung pinakamabait. Ano? At when I was, na-reach ko yung teenage life ko. Sino mga teenager dito? Teenager. Kasi naman ay teenager. Teenager pa lang ako. Teen. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nung ganun ang age ko, ay marami akong bisyo. Lahat na yata naranasan ko na eh. No? Pagka nagbabanyo ako, naghihitik muna ako ng marijuana dun sa loob ng banyo namin. Okay, tapos lalabas ako. Ayun, sabog na ako. Okay? Yun ang buhay. Ang labas ko po sa bahay namin ay laging 6 o'clock ng gabi. Ang tawag sa akin ng kapatid ko ay paniki. Kasi tapos uuwi po ako, madaling araw na, 3:00 ng umaga. Ganun ang buhay. Wala kaming ibang gagawin kundi maglasing, magwalwal, magshabu,
at kung ano-ano ang ginagawa namin sa buhay. Diba? Nung nag-asawa yung aking kapatid ng pastor, si Pastor Eli, naalala ko ito, buti wala siya dito. Baka mamaya ginagawa mo talaga para sa akin yun, ha? Naalala si Pastor Eli. Kailan si Pastor Eli? So, siya yung aking pastor. Alright? At nung siya po ay naging asawa ng aking kapatid, mahilig magpatugtog si Pastor Eli ng papuri. Tama ba? Tama, no? Ate? Madam? Di ba? Mahilig siya magpatugtog ng mga Christian music. Si Joshua nun, ano pa to eh? Pinagbubuntis pa lang ng araw. Okay? Tapos ang ginagawa ko dahil naiirita ako sa mga ganong tugtog, dahil rockista po ako ng araw, pinapatay ko. Patay yun. Tape pa lang noon. Inabot nyo ba yun? Hindi. Okay? Yung cassette tape. Diba? Cassette tape. Nakaka-relate dyan yung mga matatanda sa likod nyo. Tignan nyo. Sige. Tumingin kayo sa paligid nyo. Okay? Ang tawag ko na ay cassette tape. Papatayin ko yung cassette namin. Tatanggalin ko yung papuri ng mga awitin. Papalitan ko po yan ng Metallica. Papalitan ko yon. Dahil bored na bored ako doon. Ang sabi ko, ayaw ko magpastor. Ang bira, boring. Diba? Hindi masaya. Ganun ang ginagawa ko sa bayaw ko noon kay Pastor Eli. Alright? And then, si Mrs. ko, alam niyo yung ano, yung Mrs. ko, tayo ba? Tayo ba? Yan, yung asawa ko yan. Okay? Nag-iisa lang yan. Isa lang yan. Amen? Dahil ang pastor, isa lang asawa. Tama po na? Yes, that's right. Oo. Okay. Di ba? Si Mrs. ko, kilala niya ako. Mula ulo hanggang pa. Nung ano yan, ano tawag dito? Nung nabihag niya ang aking puso. Okay? Nung nabihag niya ang aking puso. At siya ay nahumaling sa aking kagapuhan. Ayun yan. Maraming. Nung kami po ay maging magjowa. Alam niyo po ay kilala niya ako. Pagka dumalaw po ako sa kanila noon, at mag-offer siya ng merienda, pag sinabi kong ayaw ko, alam niya na. Sabog na naman ako. Amen? Ganun ang buhay ko. Basta in-offeran niya ako, hindi kasi makakakain. Sino nagsabo dito ng araw? Wala. Mababait kayo. Praise the Lord. Amen? Purihin ang Diyos kung hindi mo naranasan yan. Diba? Kasi alam niyo, meron akong kaibigan. Dito tayo tutuloy, ha? Alam niyo na yung buhay ko. May kaibigan ako na na-addict. Na-addict siya sa kanyang buhay. Sa lahat ng mga bisyo na addict siya. Nasira ang tuktok. Nabaliw. Okay? Pag nakikita kami doon sa basketball court, kasi nagpa-basketball kami nung araw. Pagka nakita niya ako sa basketball court, galing akong palengke noon, inutusan ako ng nanay ko mamalengke. Aba, hindi ko matandaan na nabaliw na pala siya. Nung nakita niya ako, sabi niya, yan yung isa. Yan yung isang demonyo pa dito sa lugar natin. Diba? Kasi nga alam niya, kasama ko eh. Tama ba? Tapos nakita niya rin yung isang kaibigan ko. Sinandal niya sa pader, sabi niya, ikaw ang sumira sa buhay ko. Diba? Ganon ang buhay ko noon. But praise be to God, nakilala ko si Kristo. Amen. Na ang
akala kong malaya. Hindi pala yun. Nakaklase ng buhay. Kundi ang pagiging malaya ay nasa Kristo. Okay? There is realization. Kaya dapat ikaw kabataan, ma-realize mo na ang buhay wala kay Kristo, hindi ka malaya. Right. Kasi ikaw ay nakakapit, yung buhay mo ay nakatalikala sa kasalanan. Tama ba? Na ang buhay mo Nakatali sa gusto ng Diyos. Tama, di ba? Alam niyo yung Hinebra San Miguel na alak? Sabi nila ay, pag nag-shot ka pa lang, pa-shot ka pa lang, simula sa patikim-tikim. Alright? Amen? Kunti-kunti lang yan, di ba? Sabi nila yung anghel, nananalo pa yung anghel. Tama ba? Tapos kapag ka medyo ano na tawag doon, paubos na, ba? Siyempre, pag paubos na, patama ka na eh, di ba? Tama? Pag paubos ng ganyan, nananalo na yung demonyo. Di ba? Hindi ka malaya kasi nakatali ka sa gawa ni Satan. Sa gawa ng Diablo. Nakatali ka, hindi lang sa kasalanan, hindi lang sa gawa ng Diablo, nakatali ka sa sarili mo lang na gusto. Kaya nga namimili ka eh. Amen? Tama ba ate? Ha. Amen? You need to have realization. Amen? Yung bang ma-realize mo yung buhay mo ay akala mo ay magandang klase ng buhay kasi in ka sa mga barkada mo, di ba? Tama? Di ba ang sarap ng maraming kaibigan? Tama ba? Ang sarap. Pero ang tanong, yung kaibigan mo ba ay nasa Panginoon din? Ha? Ang mga kaibigan mo ba, dinadala ka sa church? Ang kaibigan mo ba ay gumagawa ng kalooban ng Diyos? Alam niyo ang tunay na kaibigan? Dadalhin ka niyan sa kabutihan. Dadalhin ka niyan sa katotohanan. Tama ba? Kaya huwag niyo sabihin malaya ako dahil nagagawa ko yung gusto ko. No. Hindi ka malaya. Satan is deceiving you. Sinasabi ng Diablo, sige, gawin mo lang gusto mo. Enjoy your life. Bata ka pa. Enjoy mo lang yan. Pero sa susunod, pag nahulog ka na, sasabihin, ikaw kasi, sabi ko na eh, tama na eh. Gusto mo pa. Tama ba? Wala kayong masisisi. So make a realization this time. Amen? Amen? Alright? Pangatlo. Amen? Ano yung una natin? Riotiousness. Pangalawa, realization. Number 3, repentance. The repentance. Okay? On verse 20 and 21, sabi nga there, and he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. Okay? Repentance. Diba? Na-realize niya na nagkamali siya. Na-realize niya yung akala niya mali pala. Okay? That's why he arose and go back to his father. He approached humbly his father. Diba? Alam niyo po yung mga nagsisisi, yung mga tao na nagbakbalik.
They humble themselves. Yung gusto po na maging maayos ang kanilang buhay, they humble themselves. Ibinababa po natin yung ating mga pride. Tama ba? Hindi yung magmamalaki ka pa. Mali na nga yung ginawa mo, nagmalaki pa. Tama, mali? Maraming taong ganyan, mali na nga. Diba? Nagmamalaki pa. Pansinin yung mga mangungutang. Pag nangutang, pag siningil mo, may utang sa'yo yun, ha? Pag siningil mo, galit pa. Nakakainis, di ba? Isamantala sila yung may mali. Tama ba? Tama. Ganon tayo minsan. We're not humble. Hambog ang meron ka. Di ba? Sabihin mo sa katabi mo, maging humble ka, boy. Amen? Kung girl naman yan, sabihin mo, girl, huwag naman, boy. Amen? Maging humble ka. You need to be humble, mga kapatid, mga kaibigan, to approach God. Amen? Nakita mo yung kalalagayan mo eh. Nakita mo yung sarili mo na makasalanan ka eh. Nakita mo yung sarili mo nagkamali ka eh. Do you approach God humbly? You humble yourself. Hindi yung magbabalaki ka. Bata pa ako, malakas pa ako. Hindi ako mamamatay agad. Hindi mo pa ako kukunin. Mamaya, kukunin ka na. Higa? Subukan mo si Lord ngayon. Sige. Sino gustong mauna? O, di ba ayaw mo? So you need to approach God. Humbly. Takot ka eh, tama ba? Takot kang mamatay. Bakit takot ka mamatay? Hindi mo kasi alam kung saan pupunta yung kaluluwa mo. Pag namatay ka. Hindi ka aso. Nang kaso, walang kaluluwang aso. Ikaw mayroon. Amen? Kaya alam mo dapat kung saan ka pupunta. Kasi ang buhay maiksi eh. Sabi ng Bible, parang isang puso, aso, singaw, na makikita mo ngayon, mamaya wala na. Ang buhay parang isang damo. Ngayon malago, sa susunod tuyo na. Tama ba? Kasi mayroon tayong panahon. We all have appointed time. Kaya hindi mo pwedeng sabihin bata ka pa. Hindi mo pwedeng sabihin na malakas ka pa. Ang daming mga malalakas na matay din eh. Tama ba? Punta kayo sa mga patay. Di ba sasabihin, ay, ang bata pa niya namatay. Ang bait naman din yan. Tama ba? Kaya nga nagawa nila yung kanta eh. Ang bait mo naman. Sana kunin ka na ni Lord. Tama? Ha? You approach God humbly. Pag na-realize mo, nakita mo yung sarili mo, nagkamali ka. Sino walang kasalanan dito? Taas kamay. Walang kasalanan? Diba? Ito yung pinakamadaling gawin na kasalanan eh. Nagsinungaling ka. Tama ba? Sino hindi nagsisinungaling dito? Sino? Wala, di ba? Lahat nagsisinungaling? Di ba? Minsan nga sasabihin ka, uy, kumain ka na ba? Oo. Busog pa ako eh. Sinungaling. Kumukulo ka yung tiyan mo. Tama ba? Tama ba? Ngayon magsabi kayo na hindi ka nagsisinungaling. Minsan nga nagsisinungaling din kayo eh. Uy anak, gising na, tanghali na at may gagawin ka pa. O ba? Tulog pa raw. Sinungaling. Di ba pinakamadaling gawin? Tama ba? Anak, may boyfriend ka na ba? Wala pa ma? O naman, grabe ka naman. Bata-bata ko pa eh. Pero na pa rin ang date. Sinungaling. Diba? Ako na nagsisinungaling ako kay misis ko eh. Sabi, dati kasi naninigarilyo ako. I smoke a lot.
isang kahan ng Marlboro na red every day. I smoke lang. Tapos ang ginagawa ko, tinatago ko sa locker ko. Para pag uwi ko, hindi niya makita. Pero naaamoy niya. Kasi kumakapit sa damit eh. Diba? Sa balat. Tapos, sinungaling din ako. Kasi sa amin, ako ay supervisor sa trabaho nung before. Supervisor ko ako sa isang company. Tapos ay, pag-uwi ako at niyaya ako ng boss ko, sinabi niya, hapon kasi yung boss ko sabi, Chote, overtime. Pag sinabi ng overtime, umuwi yung mga kasama ko. Umuwi yung mga tauhan ko. Overtime. Ako lang maiwan. Yung pala, overtime. Magbibir muna kami. Diba? Overtime. Yan. May natutunan kayo. Sana wag yun ang mapulot nyo. Diba? Overtime. Di uuwi ako. Alam niyo, uuwi ko? 3 o'clock in the morning. Maliligo lang ako. Papasok ako ulit sa trabaho. Kasi ang pasok ko, 6 o'clock ng umaga. Kaya pagdating ko sa trabaho, nangangamoy pa. Kaya sabi ng aking mga katrabaho nun, pwede ka pang sildihan. Liliyab ka pa. Yeah. Ganun naman yun. Tapos pag nahaluan pa ng babae nung araw, siyempre nangangamoy babae ka. Hindi ka naman ano yung mga babae. Sila lang lumalapit sa akin. Yun. Di ba? Oo, kasi may babae niya. Kaya yakap-yakap sa'yo, siyempre. Yung pabango nila, natatransfer sa'yo. Kaya ang ginagawa ko, papasok pa lang ako ng pinto, nakahubad na ako ng damit. Diretso kagad sa labahan para hindi mamoy. Sinungaling. Tama ba? Yan ang pinakamadaling gawin. Magsinungaling. That's why when you realize that you sin, if you have sinned, approach God humbly. Amen? Amen? Tanungin mo ulit yung sarili mo, may kasalanan ka? Meron ka bang kasalanan? Meron ka bang kasalanan? Diba? Lahat tayo makasalanan, sabi ng Bible. For all have sinned and come short the glory of God. There is none righteous, no, not one. Walang matuwid. Wala kahit isa. Diba? Walang matuwid. Wala kahit isa. That's why this teaches us that we need to go back. Amen? We need to go back and make a brand new start on the right direction to have true freedom. Amen? Bumalik ka sa tamang direksyon. Bumalik ka sa Panginoon. Amen? Para magkaroon ka ng tamang direksyon, pumunta ka sa Panginoon. You approach God. Yeah, right. Hindi nakasama to sa camp eh. Yung second camp. Meron kaming game. Use your compass. Lahat ng challenges namin, sa susunod gawin natin dito kasi. Lahat ng challenges namin, you will use compass for you to have the right direction and go to the right destination. Lahat ng challenges gagamitan mo. Pag nagkamali ka, at patingin-tingin ka lang doon sa mga pinupuntahan ng mga kasama mong camper, at naghahanap ng mga station nyo at challenges nyo doon, maliligaw ka. Kasi pagdating sa dulo, hindi mo na alam saan ka ng direksyon. That's why you need to go back to the point of origin. And that is God. Amen? Ano po yung sabi ng Ecclesiastes chapter 12 verse 1? Remember thy Creator
in the days of thy youth. Habang bata ka pa, alalahanin mo na ang Diyos. Kasi darating ang panahon, sobrang busy ka. Walang gagawin ng diablo sa'yo kundi siksikan ka ng mga bagay-bagay na maging busy ka. Diba? Sasabihin mo, ay, pastor, kasi busy sa school. Stress na nga po ako sa school eh. Hindi na po ako mag-attend sa church. Bakit kami nung nag-aaral, di naman ako na-stress? Amen! Panay ng cutting classes ko eh. Pumasa naman ako. Hindi ko sinasabing matalino ako. Di ba? Di naman ako matalino, di ba, Pastor? Wala nga akong medal eh. Di ba, Mami? Pumasa ako ng elementary. Pumasa ako ng high school. Nag-college ako. Ng 1 year. Associate. Computer programming. Natapos ko. Hindi naman ako na-stress. Tapos sasabihin mo, stress po ako, Pastor. Hindi po ako makapag-church. Hindi po ako makapunta sa gawain. Kasi, busy po eh. Patukan kita. Amen? Ang dami ko kasi project, Pastor. Eh, paano hindi ka dadami ang project mo? Panay kasi ang cellphone mo. Tama ba? Search ka ng search ng kung ano-ano, yung research, hindi mo ginawa. Amen? Diba? Facebook ka ng Facebook, tama ba? Yung face mo, nasikaso mo pa ba? Facebook ka ng Facebook, yung Facebook puro bukbok na. Puyat ka kasi lagi, tama ba? Tapos sasabihin mo, stress mo sa school. Sarap mong pukpukin. Hello? Yung iba pa dito, TikTok ng TikTok. Tama ba? Alam niyo yung itsura nyo pag nagtitiktok kayo? Pupunta ng tindahan, makikita mo isang bata. Pupunta sa tindahan. Pabili nga po ng suka. Tapos makita mo sa kalsada, naglalakad ka. Makita mo. Gumagawa pala ng step niya para sa TikTok niya. Ang TikTok para lang sa may katok. Sure, TikTok dito. Pigilan mo na. Diba? Instead na mag-TikTok ka, you talk to God. Amen? Diba? Ano sabi ko sa mga young people namin, ito si Brother John, si Maya, si Brother Marlon. Mga anak ko yan sa church. Huwag kayo magdidikta. Amen? Hindi ko pinagmamalaki ito si Brother John. Si Brother John, ano to? Marine engineering. Ang kanya pong tinitag na course. Pinagtitiklog sila ng araw. Para daw ma-exam kayo, tama ba? Para may grade, tama ba? Magtitiktok sila. Akalain mo, pati sa school. Pagtitiktokin ka din. Ano yung sabi niya? Para ma-exam ka sa exam, tama ba? Mag-tiktok. Sabi ni Brother John, mag-exam na lang po. You see? Nag-exam. Alam niyo ba yung resulta? Perfect na exam. Diba? Si Maya, yung kapatid niya, hindi na TikTok yan. Diba? With the highest honor. Diba?
Kasi mga kapatid, hindi yun maging in. Ha? Pag ginagawa mo yung mga bagay sa mundong ito, in ka. Sinisira mo lang ang buhay mo lalo. Tama? Approach God. Amen? Instead na mag-TikTok kayo, talk to God. Amen? Ano pa? Not only he arose and go back to his father, not only he approached humbly his father, but also his father. Listen, his father attended to him. So kapag ka pala bumalik ka sa Panginoon, ang Diyos, hindi kanya itatakwil. Amen? Yung tatay dito, hindi niya sila tinakwil. Pwedeng gawin ng tatay, sana, di ba? Kinuha mo na ngayon mana mo, kapal ang mukha mo, bumalik ka pa dito. Lumayas ka nga dito. Pwede niyang gawin, tama? But, his father attended to his son. Amen? And the son appeased to his father. Kasi hindi siya nagmalaki. Diba? Kaya tinuturuan po tayo dito na ibaba natin ang ating mga sarili sapagkat wala kang ipagmamalaki. Wala kang ipagmamalaki sa Diyos. Dahil mismo ang Diyos, hawak niya ang buhay mo. That's why anytime, pwede niyang kunin. Because He is the author of your life. Ang hinihinga mo, binigay niya lang. Kaya wala kang may pagmamalaki sa Diyos. Amen? That's why you need to appease with God. Amen? You approach God. Attend to God. And have a peace with God. Okay? And make a brand new start. Amen? Magsimula ka. Hindi pa huli. Amen? Sabi ng awit natin kanina, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas? Tama? Kailan pa? Pag uugod-ugod ka na? Sasabihin mo sa Panginoon, Lord, use me! Putol na yung paa mo. Paano ka magamit? Lord, gamitin mo ako! Na-stroke ka. I'm serious. Because we have member in the church before. Naalala mo ba? Si Brother June. Inaakyat po namin yun sa church. Naka-wheelchair. Sa second floor ng church. Inaakyat namin siya doon. Binubuhat namin nila Pastor Richard, Pastor Olan, even yung isang men's church. Binubuhat namin yan. Iakyat namin sa church. Para attend siya. And when he sees us, mga kapatid, pag nakita niya kami, umiiyak yun. Why? Alam niyo po ang nasa isip ko ng that time? Sabi ko, sinayang niya ang buhay niya noon. Mayaman yun. May kaya yun. Navy yun eh. Retired. Saan napunta? Hanggang may panahon ka pa, ibigay mo na ang buhay mo sa Diyos. Huwag mong hintayin pag huling hininga mo lang, maalala mo ang Panginoon. Sorry, it's too late. Give time to God. Amen? Lastly. Amen? Number 4 and last. Are you still with me? Gusto niyo pa bang 5, 6, 7? Number 4 and last. Ay, ayaw. May 6 pa tayo. Ang dami kong reserva kaya. Itong phone ko kasi ang dami reserva nito ng preaching. Pwede ko dugtong lahat yun dito. Ay, sa 3 camp pa naman na pinuntahan mo eh. Hindi mo pa ba alam na pagdugtungin yun? Amen po ba? Lastly, number 4. Mahina.
Last, number 4. Okay. Ano pa yung una natin? The riotousness. Pangalawa, the realization. Pangatlo, the repentance. And lastly, the restoration. Amen? The restoration. What happened to this young man, his youngest son? And he arose and came to his father, but when he was a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned. At siya po ay nagsisi dyan. Anong ginawa po ng tatay? And so on. Ang sabi po dyan, but the father, verse 22, said unto her servant, bring forth the best robe, and put it on him, and put ring on his hand, and shoes on his feet. And verse 23, and bring hither the fatted calf, and kill it, and let us eat, and be merry. For this my son was dead, and is alive again. He was lost, and is found. And they began to be merry. You see? His father accepted him. Kaya pag ikaw ay bumalik sa Panginoon, ang Diyos hindi yan magsasara ng pinto para sa iyo. Amen? Kaya pag na-realize mo yung buhay mo ay sira, at gusto mo bumalik sa Panginoon, tatanggapin ka ng Diyos. Kahit ano pa ang ginawa mong kasalanan. Walang malaking kasalanan kapag ka in-approach mo ang Diyos. Sasabihin mo, Pastor, ang dami ko ng kasalanan. Grabe na. Hindi na ako mapapatawad ng Diyos. Mapapatawad ka ng Diyos! Amen? Ganon ang habag ng Diyos at pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya niyang kalimutan ang kasalanan mo. That's why God, the Father, sent His Son for you and for me. Amen? Binigay niya. Diba? His Father accepted him freely. Pangalawa, his Father arranged a feast. Amen? Kala mo kapag ka pala may nagre-repent, nagdidiwang ang langit. Right. Tama. Pagka meron palang isang makasalanan, nagbalik loob sa Panginoon, nagdidiwang ang langit. Yes, that's right. Diba? Ano po yung sabi ng Luke chapter 15 verse 10? Sabi na, likewise I say unto you, there is joy in the presence of angels of God over one sinner that repented. Kaya nga po yung tatay dito, he arranged the feast. Paano mo ginawa ng tatay? Give him the best robe. Amen? Yung pinakamagandang damit, ibigay. Suotan ng singsing yan. Diba? Hindi lang si Willie Revilla nagbibigay ng jacket. Amen? Dito yung tatay, binigyan siya ng best robe. Kung pwede lang sabihin, bigyan ng jacket ng anak ko. Diba? Father Will ka ba yan? Okay. The best robe. Kasi ang gusto ng Diyos sa buhay mo, the best. Right. Amen? Ayaw niya na ang buhay mo maging worst. Gusto niya maging the best ka. Yun ang desire ng Diyos. Kaya ang desire ng Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan, gusto niya magkaroon ka ng tamang kaligtasan. At yun ang magpapalaya sa iyo at masasabi mong malaya na ako. Okay? His father accepted him. His father arranged him a feast. And his father adored him fantastically. Di ba? Talaga namang tinanggap siya ng buo. Di ba? Nagpatay siya ng hayop.
Nagkaroon sila ng pagpiging, ano? Kasi sinabi niya sa verse 24, "This my son was dead." Patay na dati ito eh. Ibig sabihin, nilayasan niya kasi yung tatay niya, di ba? Tama? But now, he is what? Alive again. He was lost, and now, is found. Di ba? And let us eat, sabi doon nga, and be merry. Alam mo ba? Tama? Kaya pagka ikaw, tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, there is joy in the presence of our angels in heaven. Because one sinner repented. Amen? Ayaw ng Diyos na ang buhay mo maging rayotos kind of life. Ayaw ng Diyos na maging rebelde ka. Ayaw ng Diyos na tinatalikuran mo siya. Ayaw ng Diyos na iniiwan mo siya. Kaya matuto ka dito sa sinasabi at example ng batang ito. Okay? Magkaroon ka ng realization. Magkaroon ka ng tamang relationship sa Panginoon. Okay? We must repent. Amen? And go back to God. This would be the best response that we can do. Ito yung pinakamainam na pwede mong gawin. Okay? Gusto mo ng miserableng buhay? I'm asking you seriously. Gusto mo ng miserableng buhay? Gusto mo ng miserableng buhay? Amen daw. Ha? Joriel? Gusto mo maging miserable ang buhay mo? Hindi, di ba? Bakit nag-amen? Amen. Gusto mo maging miserable ang buhay mo? Ikaw lang makakasagot na eh. Tama ba? Right. Kung gusto mo maging miserable ang buhay mo, wala kang gagawin. Okay lang yan. Sige, bahala ka sa buhay mo. Pero ang tanong kong pangalawa, gusto mo bang maging malaya ang buhay mo? Tunay na malaya ang buhay mo. Gusto mo ba? Gusto mo ba? Mag-amen na nga ako para matapos itong pastor na ito. Sayang ang pagkakataon. Kaya bakit ko inuulit-ulit? Kasi sayang ang panahon. Minsan lang kayo maging bata. Diba? Diba? Ako yan ang regret ko eh. Sayang yung napakaraming taon ko. I spend it with riotous living. Sayang. Sayang. Buti, andyan si Pastor Eli. Buti tapos na yung sinabi ko kanina. Sa atin na lang yan, ha? Amen? Amen ba? Parang kayo nyo naman ako tulungan. Diba? We must realize that we are all sinners. Amen? We're all sinners. And your life is in danger because you are lost. And you will go to hell if you don't have the right relationship with the Lord Jesus Christ. Okay? Your life will be miserable if you don't have Christ in your life. Remember this. I assure you, pag wala kay Kristo, ang buhay ay magulo. I assure you that. Amen? I assure you that. Kahit ikaw pa ang pinakamayaman sa mundo na na-reach mo na lahat ng success sa buhay, may kulang pa rin. Yan ay si Kristo. Ito, take home, ano nila lang to, assignment. Pagka may nakita kayong water bottle, diba kayo, no? Water bottle, ganyan. Inuman, at least nakikita mo transparent. Punuin mo yan ng tubig. Punuin mo ng punuin hanggang sa umaapaw yan, punuin mo tapos takpan mo. Okay? Assignment nyo na lang yan. Takpan mo. Tapos pag takip mo ganun, baliktarin mo yung bote. There is a space. Still space on that bottle.
Kahit punong-puno na. At sino mag-fill ng space na yan? It is only Christ. It is only God. Kaya kahit anong marating mo pa sa buhay, na sinasabi mo successful na ako, wala na ako ibang kailangan, you need someone. And that is Christ. For you to be free. Amen? Let's all stand up. Let us close our eyes. Wala pong titingin sa katabi. Let us all close our eyes, bow our heads. Wala pong makikita nakadilat ang mata. Close your eyes, bow your heads. Let us come to the Lord. Let us realize things this evening. Nakita mo ba na ang buhay mo ay hindi talaga malaya? Nakita mo ba na ang buhay mo ay punong-puno ka ng kasalanan na dapat in-spend mo ang buhay mo sa ating Panginoon? Do you see that your life, that you are a sinner? Ikaw ba ay makasalanan? Young people, makasalanan ka ba? Young people, nakikita mo ba na ang buhay mo kapag wala ka kay Kristo, ang kaluluwa mo pupunta ng impyerno? Young people or anyone here in this pavilion, kapag ka ba namatay ka, hindi natin hinihiling yan na mamatay ka. But I said to you, life is very short. Pag mamatay ka sa oras na ito, alam mo ba kung saan pupunta ang kaluluwa mo? Dalawa lang ang destinasyon ng kaluluwa. Either langit, pag tinanggap mo si Kristo, or impyerno, wala kang gagawin. Choose this day. Mamili ka ngayon. Let us have a short invitation. Pastor, I realize many things in my life. Gusto ko pong tanggapin si Kristo sa oras na ito. Ang dami ko pong pagkakamali, ang dami kong shortcomings. Ang dami mga bagay na I spend my life miserable. But this time, Pastor, I want to accept the Lord Jesus Christ. Gusto ko pong magkaroon ng buhay na walang ingan. Gusto ko ang buhay ko ay magamit ko sa Panginoon. Meron ba dito? Meron ba dito na hindi nahihiya? Meron ba ditong gusto talagang magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon? Why not come forward? This time, come on. You come forward. Lord, I want to accept you. Lord, I love you, Lord. Gusto kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoong Diyos. That's why I will accept you. Because my life without you is miserable. Anyone, come. Come on. We don't have an altar, but come forward. I want to accept you, Lord. I want to have a good life, Panginoong Diyos. Ako gusto ko maging malaya, Panginoong Diyos, sa anumang mga bagay sa mundong ito. Come. You come forward. Maiksi lang ang buhay. Kaya sabi ko sa inyo, huwag mong sayangin. You come. Come on. You realize things. Anong klaseng buhay ang mayroon ka? Malaya ka ba? Malaya ka ba talaga? O naglalaya-layaan ka lang? Pastor, nahihiya po ako na lumapit. Pastor, nahihiya po ako. Why not just raise your hand? Gusto ko pong tanggapin si Kristo.
Huwag kayong titingin sa katabi nyo. Just raise your hand. Amen. Praise the Lord. Amen. Ano ba ba? Gusto mo tanggapin po si Kristo? Amen. Amen. Huwag kayong titingin sa tabi. Hindi yan ang magliligtas mo sa'yo, yung katabi mo. Only God. Because He is the only way to save you. Amen. 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 Meron pa ba? Ano ba? Taas yung kamay nyo.